Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan.